Isang sampal ng katotohanan. Habang si Salve ay nagpapakapagod sa usok ng kusina, ang asawa niyang si Wendell ay nakikipaghalikan sa iba sa gitna ng isang marangyang party sa Makati. Isang basura na walang kwenta. Ang sigaw ng lalaking pinagsilbihan niya ng 15 taon. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumatak, isang bagyo ang nabubuo. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat? Ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagbangon ni Salvi ay mag-iiwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapang-api? Bumukas ang pinto. Lumabas si Wendell na bakas ang galit sa mukha. Ngunit nang makita niya si Salve na nakatayo doon, ang galit ay napalitan ng isang mapanuring ngisi. Walang bakas ng pagkahiya o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip lumapit siya kay Salve at marahas na hinawakan ang braso nito. Pilit na pinatayo ang asawa sa gitna ng mga nabasag na pinggan. Look at you, Salve. Look at what you've done. You are making a mess again. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka na talaga normal. Look at your hands. Nanginginig ka na naman. This is why you need help. This is why kailangan mo nang magpahinga sa isang pasilidad kung saan aalagaan ka ng mga eksperto. Ang bawat salita ni Wendell ay puno ng gaslighting. Pilit na itinatanim sa isip ni Salve na siya ay nawawala na sa sariling katinuan. Hindi kumibo si Salve. Ramdam niya ang malapot na dugo na nagsimulang dumaloy mula sa kanyang palad dahil sa isang piraso ng porselana na bumaon sa kanyang balat ng tangkaing damputin ng kalat. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang mismong taong naghuhukay ng kanyang libingan habang siya ay humihinga pa. Tumingin siya sa mga mata ni Wendell. Ang mga matang dati ay tinitingnan siya ng may paghanga, ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Pinanood niya lamang si Wendell na talikuran siya at bumalik sa loob ng silid upang ituloy ang planong pagsira sa kanya. Habang nakaluhod sa sahig, pinupulot ang mga piraso ng kanyang pinaghirapan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Salve. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng pagkakatraidor bago mo mapagtanto na ang apoy na sumusunog sa iyo ay ang mismong apoy na maaari mong gamitin upang muling isilang ang iyong sarili? Dugo at tabo? Ito na lamang ba ang ititira mo sa iyong sarili, Salve? Ang tanong na yon ay hindi nagmula kay Wendell, kundi mula sa sariling budhi ni Salve habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay sa harap ng salamin kinabukasan. Ang puting benda sa kanyang palad ay may bahid na ng nanunuyong rosas na kulay mula sa sugat kagabi. Ang bawat kurot ng hapdi ay nagsisilbing alarm clock na gumigising sa kanyang diwa, ipinapaalala sa kanya na ang mundong binuo niya ng may pagmamahal ay unti-unti nang nagiging isang bilangguan. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang piluka. Maingat na itinatago ang mga bahagi ng kanyang anit na lalong luminipis dahil sa labis na pag-aalala at pagod. Naalala niya ang panahon kung kailan ang Quintana Catering ay nagsimula sa isang maliit na garahe kung saan ang tanging puhunan niya ay ang mga recipe ng kanyang ama at ang kanyang pangarap. Siya ang humahawak ng malalaking kawali. Siya ang nakikipagtawaran sa palengke sa ilalim ng sikat ng araw. At siya ang nagpuyat para sa bawat matagumpay na buffet. Ngunit nang dumating si Wendell sa kanyang buhay, unti-unti niyang ibinigay ang manibela. Akala niya, ang pagpaparaya ay tanda ng isang mabuting asawa. Akala niya, ang pagpapaubaya ng trono ay paraan upang patunayan ang kanyang katapatan. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang mansyon. Walang ingay ng busina, tanging ang marahang pagbukas ng pinto at ang tunog ng matitigas na takong sa semento ang nagpahiwatig ng pagdating ng isang taong
may mataas na awtoridad. Pumasok si Doña Milagros Quintana, ang kanyang ina, na may dalang aura ng isang retiradong hukom na tila kayang basahin ang bawat kasalanang nakatago sa loob ng bahay na yon. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang rosas ay agad na lumunod sa amoy ng disinfectant sa sala. Lumapit si Salve upang magmano, isang tradisyong hindi niya kailanman kinalimutan. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng ina sa kanyang noo, binawi ito ni Milagros. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa benda sa kamay ni Salve at sa bakas ng takot na hindi maikubli ng makapal na make-up. Hindi ko matatanggap ang galang ng isang taong hindi na marunong gumalang sa sarili niya. Salve! Ang boses ni Milagros ay malalim, tila isang hatol na binibigkas sa loob ng korte. Look at this house. It feels like a mausoleum. Punong-puno ng mamahaling gamit, pero amoy nabubulok na dangal. Ma, nagkaroon lang ng kaunting aksidente kagabi. Wendell is just stressed out sa dami ng projects. Mahinang pagtatanggol ni Salve. Bagaman ang kanyang boses ay nagtatraidor sa kanya dahil sa bahagyang panginginig nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit may hatid na kakaibang lakas. Stressed? O baka naman nalulunod na siya sa ambisyon na ikaw mismo ang nagpakain sa kanya? Alam ko ang lahat, Salve. Alam ko ang tungkol sa babaeng iyon at alam ko ang balak niyang gawin sa'yo. Huwag mong isipin na dahil nagretiro na ako sa hustisya ay naging bulag na ako sa katotohanan. Mula sa kanyang itim na bag, kinuha ni Milagros ang isang maliit na velvet na kahon. Sa loob nito ay isang pilak na keptok, luma na, ngunit kumikinang pa rin. Ito ang hiyas na ibinigay ng yumaong ama ni Salve sa ina nito noong nagsisimula pa lamang silang bumuo ng imperyo. Ito ang huling alaala ng tatay mo. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi para palamuti, kundi para ipaalala sa iyo kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat mo. Ikaw ay isang Quintana. Hindi ka isang basahan na ginagamit lang para punasan ang dumi ng iba. Nanginig ang labi ni Salve habang hinahawakan ng malamig na pilak. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kusina, puno ng dangal at pagmamahal sa sining ng pagluluto, ay nagbalik sa kanyang gunita. Ang keptok na yun ay tila naging isang mabigat na responsibilidad. Bago umalis si Milagros, tumigil siya sa pintuan at lumingon sa anak. Ang kanyang huling paalala ay tila isang sumpa at isang pangako sa iisang pagkakataon. Ang katahimikan mo, Salve, ay hindi kabanalan. Ito ay pakikipagsabwatan sa sarili mong kamatayan. Handa ka na bang mawalan ng lahat, pati na ng iyong katinuan, para lang sa isang lalaking ang tanging kayamanan ay ang mga kasinungalingang itinayo mo para sa kanya? Naiwan si Salve sa gitna ng malawak at tahimik na sala, hawak ang hiyas ng kanyang nakaraan. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbabadya ng isang bagyong hindi kayang pigilan ng kahit anong pader. Habang pinagmamasdan ng keptok, isang mapait na realisasyon ang sumampal sa kanya. Hanggang kailan mo hahayaang lamunin ka ng dilim na ikaw mismo ang gumawa? Ang ganda naman ng gawa mo, Salve. Masyadong tradisyonal, masyadong makaluma. Parang ikaw. Ang boses ni Clarice ay may himig ng panunuya habang dahan-dahan itong naglalakad paikot sa hapagkainan kung saan abala si Salve sa pag-aayos ng mga bordadong table napkin. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na sapatos ay lumilikha ng tila isang ritual ng pananakop sa loob ng tahanan na dapat ay pag-aari ni Salve. Ang halimuyak ng kanyang pabango, isang matapang at mamahaling amoy na tila gustong sumakal sa payapang atmosfera ng bahay, ay agad na nagpabigat sa dibdib ni Salve. Hindi lumingon si Salve, bagaman ramdam niya ang paninigas ng kanyang mga balikat. Ipinagpatuloy niya ang pagtitupi ng tela, tila doon lamang nakatuon ang kanyang buong mundo. Salamat sa pagbisita, Clarice.
Pero wala rito si Wendell. May meeting siya sa labas. Mahinahong sagot niya. Pilit na pinapanatili ang dignidad sa kabila ng panliliit na nararamdaman. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Kinuha niya ang isa sa mga table napkin na katatapos lang ayusin ni Salve at walang pakundangan itong ginamit upang punasan ang kanyang matingkad na lipstick. Iniwan ang isang madungis at mapulang mantsa sa puting tela. I know. Actually, kakatapos lang ng meeting namin. Pinadaan lang niya ako rito para kunin ang mga files para sa event sa Makati. He said, baka makalimutan mo na naman kasi, your condition. Tumigil ang mga kamay ni Salve. Ang salitang condition ay tila isang malapot na putik na ipinahid sa kanyang pagkatao. Tumingin si Clarice nang diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay mapanuri at huminto sa bahagi ng piluka ni Salve na bahagyang tumagilid dahil sa pagkakamali ng pagkakalagay kaninang umaga. Sa isang mabilis na galaw, lumapit si Clarice at hinawakan ang buhok ni Salve. Tila inaayos ito, pero ang totoo ay lalo itong ginugulo. Poor Salve, bakit ka pa kasi nagtitiyaga sa ganito? Kung ako sa'yo, ibibigay ko na ang lahat kay Wendell at magpapahinga na lang sa isang tahimik na lugar. You look so tired. Ang balat mo, ang mga mata mo, wala na silang buhay. Paano pa magkakagusto sa'yo ang isang lalaking tulad ni Wendell na sanay sa mga bagay na laging bago at kumikinang? Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapasok sa mga ugat ni Salve. Sinusunog ang kanyang natitirang tiwala sa sarili. Naglakad si Clarice patungo sa kusina at kinuha ang bagong kulo na takurin ng tsaa. Sa halip na isalin ito sa tasa, tila sinadya niyang itagilid ang takure habang dumadaan sa tabi ni Salve. Ang mainit na likido ay dumaloy at tumalsik sa likod ng palad ni Salve, ang parehong kamay na nasugatan kagabi. Ang hapdi ay kasing tindi ng isang latay. Dahilan upang mapabitaw si Salve sa kanyang hawak na tela. Oops! Pasensya ka na, Salve. Kasing bagal mo na rin pala ang reflexes mo. Siguro nga tama si Wendell. Hindi ka na lang dapat sa kusina. Dapat ay nasa kama ka na lang at naghihintay ng gamot mo. Muling mithi ni Clarice, walang bakas ng paghingi ng paumanhin sa kanyang muka. Sa halip, isang mapanghamak na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang pinapanood ang biktima na dahan-dahang yakapin ang sariling nasaktang kamay. Tumingin si Salve sa mantsa ng lipstick sa puting tela at sa namumulmulang balat ng kanyang kamay. Sa gitna ng pangungutya at pisikal na sakit, naalala niya ang keptok na ibinigay ng kanyang ina. Ramdam niya ang bigat nito sa loob ng kanyang bulsa. Tila nagpapaalala na ang bawat patak ng luha niya ay isang utang na dapat bayaran ng mga taong ito sa takdang panahon. Tapos ka na ba, Clarice? Mahinang tanong ni Salve. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi naging kasing lamig na ng yelo. Dahil kung nakuha mo na ang gusto mo, maaari ka nang umalis. Ang dumi mo kasing mag-iwan ng bakas sa bahay ko. Sandaling natigilan si Clarice, tila hindi inaasahan ang ganoong klaseng pagsagot mula sa isang taong inaakala niyang durog na. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, lumapit siya sa tenga ni Salve at bumulong. Isang banta na mas masakit pa sa mainit na tubig na tumalsik sa kanyang balat. Enjoy your stay in this house while you still can, Salve. Dahil bukas, paggising mo, baka kahit ang pangalan mo ay hindi na sayo. Habang pinapanood ni Salve ang pag-alis ni Clarice, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Hanggang kailan niya kayang lunukin ang lason na ito bago siya tuluyang mamatay o bago siya magpasya na ang tanging paraan upang mabuhay ay ang ilabas ang tunay na bangis ng isang kintana. Ang langit ng gabing iyon ay tila isang balong malalim na puno ng hinagpis. Hindi lamang ito basta ulan. Ito ay isang hagupit ng kalikasan na tila nakikidalamhati sa bigat na dinadala ni Salve. Ang bawat butil ng tubig na humahampas sa salamin ng bintana ay tila mga daliring kumakatok, nagmamadali,
at nagbababala. Sa loob ng madilim na mansyon, tanging ang mahinang liwanag mula sa lampara ang nagbibigay ng anyo sa anino ni Salve habang maingat niyang isinusuot ang kanyang itim na kapote. Narinig niya ang marahang pag-ikot ng susi sa kandado ng pinto sa ibaba. Si Wendell ay wala pa. Malamang ay nagdiriwang nakasama si Clarice sa tagumpay ng kanilang mga plano. Ito na ang pagkakataon niya. Sa gitna ng dilim at lamig, lumabas si Salve. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang ingay sa ibabaw ng basang damuhan. Ang bawat hangos ng kanyang hininga ay nagiging hamog sa hangin. Isang patunay na siya ay humihinga pa. Kahit na ang pakiramdam niya ay matagal na siyang pinatay ng sistemang kinalalagyan niya. Pagkalipas ng ilang minuto, narating niya ang isang lumang opisina sa dulo ng isang tahimik na kalsada sa Quezon City. Doon, naghihintay si Attorney Ramon Vergel, ang matapat na abogado at kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay agad na bumalot sa kanya pagpasok niya. Isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa panahong ang hustisya ay hindi pa isang panaginip lamang. Salamat sa pagpunta, Salve. Alam kong delikado ang ginagawa mo, bungad ni Ramon habang inaalalayan siyang maupo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, tulad ng isang amang nakakakita sa kanyang anak na nasa bingit ng panganib. Ate, please tell me the truth. I need to know everything. Hindi ko na kayang mabuhay sa gitna ng mga anino. Mahinang pakiusap ni Salve habang ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi. Huminga ng malalim si Ramon at kumuha ng isang makapal na folder mula sa kanyang lumang cabinet. Ipinatong niya ito sa mesa sa tapat ni Salve. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga galaw ni Wendell kahit noong buhay pa ang tatay mo. Akala niya ay sapat na ang katalinuhan niya para itago ang lahat. Pero ang kasakiman ay laging nag-iiwan ng bakas. Binuksan ni Ramon ang folder. Tumambad kay Salve ang mga dokumentong hindi niya akalaing iiral. Sa loob ng nakaraang 3 taon, unti-unting inililipat ni Wendell ang pondo ng Quintana Catering sa isang shell company na nakapangalan kay Clarice Velasco. Millions of pesos, Salve. Ang perang pinaghirapan mo, ang legacy ng pamilya mo, ay ginagamit niya para itaguyod ang marangyang buhay ng babae niya. Nanigas ang buong katawan ni Salve. Ang bawat numero sa papel ay tila mga tibo na tumutusok sa kanyang mga mata. Pero attorney, paano? Paano niya nagawa yon nang hindi ko alam? Every document, every contract, kailangan ng pirma ko. Dahan-dahang iniharap ni Ramon ang huling pahina ng folder. Doon, nakita ni Salve ang isang hanay ng mga dokumento, mga kasunduan sa pautang, paglilipat ng ari-arian, at pati na ang kanyang resignation letter bilang CEO ng sarili niyang kumpanya. Sa dulo ng bawat pahina, naroon ang kanyang pangalan, ang hugis ng mga letra, ang kurba ng panulat, ang diin ng tinta. Lahat ay tila kopya ng kanyang sariling kamay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Salve habang tinititigan ang mga pirma. Alam niyang hindi siya ang nagsulat niyon. Ni minsan ay hindi niya hinawakan ang mga papel na yon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pinalitan ng isang matinding galit na dahan-dahang nag-aapoy sa kanyang kaibuturan. Hinawakan ni Attorney Ramon ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang boses ay naging matigas at seryoso. Tila nagbibigay ng isang hatol na hindi na mababawi pa. Tiningnan ko ito sa ilalim ng microscope, Salve. Masyadong perpekto ang pagkakagaya, masyadong mechanical. Ito ang ebidensyang kailangan natin. Itinuro ni Ramon ang bawat pirma sa mga dokumentong nagpapatunay na siya ay baliw at hindi na karapat-dapat humawak ng ari-arian. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, ang mga katagang binitiwan ng abogado ay tumatak sa isipan ni Salve, isang katotohanang tuluyang umasak sa huling alaala ng kanyang pagmamahal sa asawa. Lahat ng pirma mo rito, Salve. Lahat ng ito ay peke. Hindi ikaw ang pumirma sa iyong sariling pagkabilanggo.
Si Wendell ang gumawa nito upang tuluyan ka ng mawala sa landas niya. Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, isang kakaibang katahimikan ang namayani kay Salve. Ang sakit ay wala na. Pinalitan na ito ng isang matalas at malamig na determinasyon. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, ang biktima ay nagsisimula ng maging isang hukom. Pero ang tanong na nanatili sa hangin ay ito. Kapag napatunayan na ang lahat ay isang kasinungalingan, may natitira pa bang piraso ng katotohanan na karapat-dapat pang isalba? Ang pagbabalat kayo ay isang sining na hindi kailanman inakala ni Salve na kailangan niyang pag-aralan. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mukha ay isang bukas na aklat ng katapatan at pagmamahal. Ngunit sa umagang ito, habang ang sinag ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng makapal na kurtina, alam niyang kailangan niyang isuot ang pinakamahirap na maskara sa lahat, ang maskara ng isang taong nawawalan na ng sarili. Upang mahanap ang hustisya, kailangan muna niyang hayaang maniwala si Wendell na tuluyan na siyang naging bilanggo ng sarili niyang isip. Naririnig ni Salve ang mabibigat na hakbang ni Wendell sa pasilyo. Ang bawat yabag nito ay tila isang pagtambol ng panganib. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahang kinuha ni Salve ang isang kutsara at sinimulang haluin ang isang walang lamang kawali sa ibabaw ng kalan. Walang apoy, walang usok, tanging ang tunog ng bakal na kumikis-kis sa bakal ang pumuno sa tahimik na kusina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawali. Tila may nakikita siyang isang masarap na putahing siya lamang ang nakakaalam. Pumasok si Wendell sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit, handa na para sa isa pang araw ng pagpapanggap bilang isang matagumpay na negosyante. Huminto siya sa may pintuan at pinanood ang kanyang asawa. Isang mapanuring ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ekspresyong puno ng katuwaan sa halip na pag-aalala. Ang pagkakita kay Salve sa ganoong kalagayan ay ang kumpirmasyong hinihintay niya. "Anong niluluto mo, Salve?" tanong ni Wendell. Ang kanyang boses ay malambing sa pandinig, ngunit may talim na nakatago sa ilalim nito. Hindi agad sumagot si Salve. Huminto siya sa paghalo, dahan-dahang lumingon at binigyan ang asawa ng isang bakanteng ngiti, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ang paborito mo, Wendell. Niluluto ko ang ating mga pangarap. Ngunit tila kulang pa sa asin. Kailangang dagdagan ng kaunting luha para maging malasa." Tumawa si Wendell ng mahina. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila gasgas na plaka na puno ng paghamak. Lumapit siya kay Salve at hinawakan ang balikat nito. Ngunit sa halip na kalinga, naramdaman ni Salve ang bigat ng isang manghuhuli na tinitiyak na hindi makakatakas ang kanyang biktima. "Ganyan nga, Salve. Magpahinga ka lang. Huwag mong pagurin ang isip mo. Bukas, lahat ng ito ay matatapos na. Darating ang mga taong tutulong sa'yo na ayusin ang mga pangarap na sinasabi mo." Pagkaalis ni Wendell, binitawan ni Salve ang kutsara. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay tila walang buhay, ay muling humigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang hininga. Kailangan niyang maging matatag. Ang bawat kakaibang galaw niya, ang bawat salitang walang katuturan, ay isang hakbang papalapit sa kalayaang ninakaw sa kanya. Nang sumapit ang hapon, matapos ang ilang oras na pagmamasid ni Wendell mula sa malayo, nagtungo si Salve sa malawak na sala. Doon, sa harap ng puting pader, nakatabi ng kanilang wedding portrait, kinuha niya ang isang piraso ng uling mula sa fireplace. Sa paningin ng sino mang makakakita, siya ay isang babaeng tuluyan ng nilamon ng dilim. Sinimulan niyang iguhit ang mga bilog sa pader, maliliit at malalaking bilog, na tila mga kadenang nagkakabuhol-buhol. Nararamdaman niya ang presensya ni Wendell sa kanyang likuran. Naririnig niya ang marahang paghinga nito
ang amoy ng alak na nagpapahiwatig ng kanyang selebrasyon. Tingnan mo, Wendell, mahinang sambit ni Salve habang patuloy sa pagguhit. Ang mga bilog na ito, sila ang ating buhay. Walang simula, walang dulo. Isang walang katapusang pag-ikot sa parehong sakit. Isang tunog ng pag-ismid ang narinig ni Salve bago ang boses ni Wendell na puno ng tagumpay ay pumuno sa silid. Sige lang, Salve. Iguhit mo ang lahat ng gusto mo. Dahil sa susunod na araw, ang tanging pader na makikita mo ay ang pader ng silid na hindi mo na kailanman matatakasan. Habang patuloy si Salve sa paggawa ng mga itim na bilog sa malinis na pader, isang mapait na tanong ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan mo kayang maging baliw sa mata ng iba bago mo tuluyang malimutan kung paano maging matino sa gitna ng isang mundong tila na wala na sa katinuan? Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke ng balintawak, kung saan ang amoy ng sariwang isda at nabulok na mga dahon ng gulay ay naghahalo sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pilit na nagtatago si Salve sa ilalim ng isang malapad na sombrero at madilim na salamin. Ang dagat ng mga boses ng mga tindera at mamimili ay tila isang malakas na agos na nagnanais lumunod sa kanyang mga iniisip. Dito, sa gitna ng kaguluhan, walang nakakaalam kung sino siya. Dito, hindi siya ang baliw na asawa ni Wendell Aragon, kundi isang estranghero lamang na naghahanap ng isang piraso ng kanyang nakaraan. Malayo ang kanyang tingin nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking may malapad na balikat na abala sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon ng mga prutas mula sa isang truck. Ang kanyang mga kalamnan ay pumuputok sa ilalim ng basang sando at ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha na tila mga luhang hindi nais ipakita. Sa kabila ng dumi sa kanyang balat at ang pagod sa kanyang mga mata, kilala ni Salve ang bawat galaw ng lalaking iyon. Siya si Diego Santos, ang dating kanang kamay ng kanyang ama at ang pinakatapat na manager ng Quintana Catering bago ito tuluyang linisin ni Wendell mula sa lahat ng mga taong may malasakit sa orihinal na may-ari. Diego? Ang tawag ni Salve, halos isang bulong na nabaon sa ingay ng paligid. Tumigil ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, ang kahon na kanyang hawak ay bahagyang dulas. Sa kanyang kamay, lumikha ng isang mabigat na tunog sa ibabaw ng semento bago ito tuluyang binitawan. Ma'am Salve, kayo ba talaga yan? Ang boses ni Diego ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Agad siyang lumapit, walang pakialam kung marumi ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa niyo rito? Balita ko ay may sakit kayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salve habang tinititigan ang kalagayan ng kanyang matapat na kaibigan. Ang lalaking dati ay namamahala sa pinakamalaking catering event sa bansa ay heto ngayon, nagbubuhat ng kargamento para lang mabuhay. Don't believe everything you hear, Diego. Wendell is just good at writing fiction. Patawarin mo ako. Hindi ko nagawang protektahan ka noong tinanggal ka niya. Umiling si Diego. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng determinasyon. Huwag niyo pong isipin yun, ma'am. Ang mahalaga ay buhay kayo at matino. Alam ko pong may masamang balak si Sir Wendell. Noong tinanggal niya ako, hindi lang ako basta umalis. Nag-iwan ako ng mga mata at tenga sa loob ng kumpanya. I've been waiting for the right moment na makausap kayo. Inakay ni Diego si Salve sa isang maliit at tago na karinderya sa dulo ng palengke. Doon, sa gitna ng usok ng nilulutong ulam at ang tunog ng mga bentilador na pilit na binubura ang init, inilabas ni Diego ang isang lumang notebook na nakabalot sa plastic. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga listahan ng mga supplier at mga transaksyong hindi tugma sa mga opisyal na record ng kumpanya. Ma'am Salve, kailangan niyo itong malaman. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Wendell sa inyo. Mahinang sabi ni Diego.
Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Ginigamit niya ang Quintana Catering para sa mas malaking operasyon. May mga ghost events silang ginagawa ni Clarice. Naglalabas sila ng malalaking resibo para sa mga catering na hindi naman talaga nangyayari. They are cleaning dirty money, ma'am. Ang kumpanya na itinayo ng tatay nyo nang may dangal ay ginagawa nilang labahan ng maruming pera. Ramdam ni Salve ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan sa kabila ng init ng paligid. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malakas na kamay. Hindi sapat kay Wendell na agawin ang kanyang yaman at katinuan. Nais din nitong dungisan ang pangalang Quintana ng mga kakrimen na maaaring magbaon sa kanya sa habambuhay na pagkabilanggo. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Salve sa ibabaw ng mesa. Huwag kayong matakot, ma'am. Hindi kayo nag-iisa. I'll get the digital records. May kakilala ako sa accounting na handang tumulong sa atin. We will bring them down, ma'am. Pangako ko sa tatay nyo, hinding-hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Habang pabalik si Salve sa kanyang mansyon, ang bawat yabag niya ay tila may kasamang bigat ng isang bagong katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naglalakad sa kadiliman ng mag-isa. Sa kabila ng banta ng panganib at ang dumi ng mga sikretong natuklasan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang katapatan ng isang kaibigan upang buwagin ang isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at maruming salapi? Ang mansyon ng mga Aragon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim sa gitna ng kadiliman ng gabi. Pagbalik ni Salve mula sa pakikipagtagpo kay Diego, ang bawat anino sa pader ay tila nanunubok. Nagtatanong kung hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng katotohanang ang kanyang asawa ay hindi lamang isang manloloko, kundi isang kriminal. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Milagros. Ang kanyang postura ay tuwid, tila isang monumento ng katarungan sa gitna ng isang bahay na itinayo sa kasinungalingan. Hawak niya ang isang baso ng tsaa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Tila kanina pa niya hinihintay ang pagdating ng anak. Ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa gripo sa malayo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang panahon. Galing ka sa labas. Ang boses ni Milagros ay hindi isang tanong, kundi isang deklarasyon. Amoy palengke ka, Salve. Amoy pawis at amoy pag-asa. Nakita mo na ba ang hinahanap mo? Lumapit si Salve at dahan-dahang naupo sa tapat ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag, kung saan nakatago ang notebook ni Diego. Ma, hindi lang kumpanya ang ninanakaw nila. Ginagamit nila ang pangalan ni Papa sa maruming paraan. Money laundering, ma. Mas malala pa ito sa inakala natin. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Milagros sa anak. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa lamesa nang walang anumang ingay. Isang senyales ng kanyang matinding pagtitimpi. Akala mo ba ay ngayon ko lang nalaman yan? Salve, naging tampan ako sa loob ng 30 taon. Ang bawat bahid ng dumi sa pangalang Quintana ay nararamdaman ko bago pa man ito tuluyang kumalat. Tumayo si Milagros at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin. Matagal na akong nakahanda, Salve. Ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng pirma, ang mga record ng bangko, ang mga usapan nila sa telepono, lahat yan ay nasa loob ng aking safe. Hinihintay ko lang ang isang bagay. Hinihintay ko lang na ikaw mismo ang magsabi na tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Pero ma, paano si Wendell? Paano ang lahat ng pinagsamahan namin? Isang huling hibla ng panghihinayang ang pilit na kumakawala sa boses ni Salve. Sa isang mabilis na galaw, humarap si Milagros at hinawakan ang magkabilang balikat ng anak. Ang kanyang mga kamay ay tila bakal na nagbibigay ng lakas at sakit sa iisang pagkakataon. Ang sampal ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na saktan, Salve.
Tomorrow, Wendell plans to bring the ambulance here. He wants to lock you away forever. Isang pirma na lang ng doktor at magiging legal na bangkay ka na. Nanginig ang buong katawan ni Salve. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang lalaking pinaglingkuran niya ay handang ilibing siya ng buhay para lamang sa pera. Hindi sapat ang umiyak, Salve. Pagpapatuloy ni Milagros, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit puno ng hamon. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. I have the trigger, Salve. Pero ikaw ang kailangang humila nito. Ang tanong ko sa'yo, sa huling pagkakataon, tumingin si Milagros ng diretso sa mga mata ni Salve. Tila binabasa ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Handa ka na bang mawalan ng asawa para mahanap ang sarili mo? Handa ka na bang makitang gumuho ang mundong kinalakihan mo upang makatayo ka sa sarili mong mga paa na natiling tahimik ang paligid? Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Salve na tila isang ibong nakawala sa bagyo. Sa dilim ng gabi, ang sagot na kailangang ibigay ni Salve ay hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sariling buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. Ang init sa loob ng malawak na kusina ng mansyon ay tila isang yakap ng apoy na nagpapaalala kay Salve sa bawat taon na kanyang iginugol sa harap ng kalan. Ang singaw mula sa mga naglalakihang kaldero ay bumubuo ng isang manipis na ulap, tila isang belo na naghihiwalay sa kanya sa malupit na realidad sa labas ng silid na ito. Ito ang kanyang teritoryo. Ito ang lugar kung saan ang bawat lasa ay sumusunod sa kanyang kumpas, kung saan ang bawat aroma ay nagkukwento ng kanyang pagkatao. Ngunit sa araw na ito, ang pagluluto ay hindi na tungkol sa pagpapakain, kundi tungkol sa paghahanda para sa isang malaking pagtatapos. Pumasok si Wendell sa kusina, suot ang kanyang tuksido na kasing talim ng kanyang mga balak. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pilit na pumapatay sa apoy ng kalan. Lumapit siya kay Salve, hindi upang purihin ang bango ng nilulutong pagkain, kundi upang tiyakin na ang bawat detalye para sa Grand Gala sa Makati ay perpekto para sa kanyang sariling dangal. Make sure the braised beef in Quintana sauce is perfect, Salve. Ito ang magiging sentro ng gabi. Ang lahat ng malalaking investor ay nandoon. And I want them to know that Quintana Catering is at its peak under my leadership. Ang boses ni Wendell ay puno ng kayabangan. Tila nakalimutan na niya kung sino talaga ang may akda ng recipe na kanyang ipinagmamalaki. Hindi lumingon si Salve. Ipinagpatuloy niya ang dahan-dahang paghalo sa malapot at mapulang sarsa. Ang tunog ng kahoy na sandok na humahampas sa gilid ng kawali ay tila isang tibok ng pusong naghihingalo. Huwag kang mag-alala, Wendell. Ibibigay ko ang lahat ng lasa na nararapat para sa gabing ito. Isang lasa na hindi nyo kailanman malilimutan. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Wendell. Huminto siya sa likuran ni Salve at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mga daliri nito ay baon sa kanyang laman. Isang babala na nakatago sa anyo ng paghaplos. Good. Pero tandaan mo, Salve, sa kusina ka lang. You are not allowed to show your face at the party. You stay behind the curtains. Clarice will be the one hosting the guests. Siya ang mukha ng kumpanya ngayon. Hindi ko hahayaang makita ng mga tao ang isang asawang, unstable. Naramdaman ni Salve ang pait sa kanyang lalamunan, mas matindi pa sa anumang ampalayang kanyang naluto. Ang bawat salita ni Wendell ay tila isang pako na lalong nagpapatibay sa kanyang krus. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na lalagyan ng mga pampalasa. Ito ang lihim na sangkap. Hindi ito laso na nakamamatay, kundi isang partikular na timpla ng mga herba na siya lamang ang nakakaalam kung paano balansihin. Ito ang lagda ng pamilyang Quintana, ang katibayan na siya ang tunay na kaluluwa ng bawat putahing inihahain ng kumpanya.
Nang matapos ang pagluluto, pinanood ni Salve ang mga tauhan ni Wendell na isa-isang ilabas ang mga pagkain patungo sa mga delivery truck. Ang bawat tray na lumalabas ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na ipinamimigay sa iba. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na magluluto siya para sa kumpanyang ito sa ilalim ng pangalan ni Wendell. Ang bawat patak ng pawis at pagod na kanyang ibinuhos sa mga pagkain na yon ay magsisilbing mitya para sa pagsabog na magaganap sa Makati. Enjoy the feast, Wendell. Bulong ni Salve sa hangin nang tuluyan ng umalis ang huling truck. Dahil ang huling hapunan na ito ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Habang naghahanda ang lahat para sa marangyang gabi, naiwan si Salve sa gitna ng marumi at tahimik na kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang pilak na keptok ni Doña Milagros ay tila nagiinit, nagbibigay ng lakas na hindi kailanman nagmula sa takot. Isang tanong ang nananatiling nakatago sa ilalim ng kanyang matatag na anyo. Pagkatapos ng handaang ito, sino ang mananatiling nakatayo sa hapag? At sino ang pupulutin sa sahig kasama ng mga mumo ng pagkatalo? Ang bawat hiyas na suot ng isang magnanakaw ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na liwanag, kundi magsisilbi lamang na anino ng kanyang mga kasalanan. Ito ang tanging naisip ni Salve habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng pasilyo, pinagmamasdan ang bukana ng silid-bihisan kung saan bukas ang pinto. Mula sa loob, ang liwanag ng mga vanity mirror ay tila isang mapanlinlang na bituin na nag-aanyaya sa isang trahedya. Naririnig niya ang kalansing ng mga mamahaling pabango na ipinapatong sa lamesa at ang marahang paghagod ng suklay sa buhok, isang tunog ng paghahanda ng isang mang-aagaw para sa kanyang pinaka-inaasam na gabi. Dahan-dahang lumitaw si Clarice mula sa silid, suot ang isang pulang bestido na kasing tingkad ng dugo. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa paghinga ni Salve, kundi ang hiyas na nakapulupot sa leeg ng dalaga. Ito ang Quintana Emerald Necklace, ang pamanang alahas ng pamilya ni Salve na itinago ng kanyang ama para sa kanyang magiging apo. Isang serye ng mga luntiang bato na pinalilibutan ng mga diamante na tila mga talulot ng bulaklak. Ang bawat kislap nito ay tila isang sampal sa mukha ni Salve, isang patunay na kahit ang kanyang nakaraan ay wala nang sagrado sa kamay ni Wendell. Oh, nandyan ka pala, Salve. Ang boses ni Clarice ay puno ng kislap, tila isang basag na kristal na nananakit sa pandinig. Huminto siya sa harap ni Salve at hinawakan ang kwintas. Dahan-dahang hinahaplos ang malalaking bato nito. Bagay sa akin, di ba? Sabi ni Wendell, sayang naman daw kung nakatago lang ito sa vault habang ikaw ay, hindi mo naman na kayang magsuot ng ganito kabigat na hiyas dahil sa panghihina mo. Hindi sumagot si Salve. Nakatitig lamang siya sa kwintas, sa bawat lunti ang bato na tila lumuluhan ng puot. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang itim na cardigan, kung saan mahigpit niyang hawak ang keptok na ibinigay ni Doña Milagros. Ang kaibahan ng dalawang hiyas ay malinaw. Ang kwintas ay simbolo ng yaman na ninakaw, habang ang keptok ay simbolo ng dangal na pilit na binabawi. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Don't worry, aalagaan ko ito. Muling panunuyan ni Clarice habang tinitingnan ang sarili sa salamin ng pasilyo. Pilit na inaayos ang kanyang postura upang magmukhang isang reyna. Kailangan nating ipakita sa mga bisita sa Makati na ang Quintana Catering ay may bagong mukha. Isang mukha na hindi kailangang magsuot ng peluka para lang magmukhang tao. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Salve. Lumapit siya ng isang hakbang kay Clarice, sapat na upang maamoy ang matapang at nakakahilong pabango nito. Bagay sa'yo ang mga hiram na kinang Clarice. Mahinang sambit ni Salve. Ang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan.
Pero tandaan mo, ang hiyas ay kumikinang lamang kapag ito ay nasa ilalim ng liwanag. Kapag ang dilim ay dumating, ang mga batong yan ay magiging kasing bigat ng mga kasalanang pasan mo sa iyong leeg. Sandaling natigilan si Clarice. Ang kanyang mapanuring mga mata ay kumurap sa hindi inaasahang katatagan ni Salve. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapanghamak na tawa. "You're just jealous, Salve. You're a dying queen in a falling kingdom." Mamaya, sa harap ng lahat ng mga kaibigan ni Wendell, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng gabing ito. Habang pinapanood ni Salve ang paglakad ni Clarice palayo, ang bawat yabag ng matutulis na takong nito ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa kanyang pasya. Alam niyang ang kwintas na yon ang huling bagay na kukunin ni Clarice sa kanya. Sa ilalim ng kanyang matatag na anyo, isang apoy ang dahan-dahang nag-aalab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig na katarungan. Ang huling sulyap ni Salve sa papalayong si Clarice ay puno ng isang misteryosong katahimikan. "Enjoy the stage while the curtains are still open, Clarice." Bulong niya sa hangin, dahil ang pinakamahirap na bahagi ng pagsusuot ng maskara ay ang sandaling kailangan mo na itong hubarin sa harap ng mundong niloko mo. Ang ningning ng mga diamante sa Makati ay hindi sapat upang bulagin ang langit sa mga dumi na itinatago sa ilalim ng mga tuxedo at mamahaling gown. Ang kaisipang ito ang tanging nagsisilbing sandigan ni Salve habang nakatayo siya sa gitna ng naglalakihang mga oven at nagbabagang kalan sa kusina ng isang sikat na hotel. Ang init sa loob ng silid ay tila isang malupit na kaaway na humahamon sa kanyang huling lakas. Pawis na pawis ang kanyang mukha at ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagang bato sa kanyang dibdib. 48 oras na siyang walang sapat na tulog. Tinitiyak na ang bawat putahe na ilalabas para sa 300 bisita ay walang kapintasan. Sa kabilang panig ng makapal na pinto ng ballroom, naririnig ang mahinang daloy ng musika at ang dulas ng mga boses ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Ang tunog ng mga kubyertos na marahang tumatama sa mga mamahaling porselana ay tila isang malayo at banyagang himig sa pandinig ni Salve. Doon sa labas, ang lahat ay kumikinang. Doon sa labas, si Wendell ang bida. Doon sa labas, ang bawat subo ng pagkaing niluto ni Salve ay nagiging papuri para sa kanyang asawa. Pumasok si Wendell sa kusina. Suot ang kanyang puting tuxedo na tila walang bahid ng kahit anong dumi sa mundo. Sa tabi niya ay si Clarice na lalong naging maningning dahil sa ninakaw na kwintas ni Salve. Ang amoy ng kanilang tagumpay ay tila masangsang na usok sa loob ng kusina. Lumapit si Wendell kay Salve. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Marahil ay dahil sa dami ng nainom na champagne. "The food is excellent, Salve." Sinasabi ng mga bilyonaryo sa labas na ito ang pinakamasarap na catering na natikman nila. Sinasabi ko sa kanila na ako ang nag-conceptualize ang lahat ng ito. Ang boses ni Wendell ay puno ng kamandag habang nakangiti ng mapang-api. "But look at you. You look like a mess. Your wig is crooked and you smell like grease and onions. This is why you belong here in the shadows." Hinawakan ni Clarice ang braso ni Wendell at tumawa ng mahinhin, isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa pagkatao ni Salve. "Wendell, honey, don't be too hard on her. At least she knows how to serve. But maybe we should give our guests a little entertainment? Bakit hindi natin ipakita sa kanila ang misteryosong babae sa likod ng Quintana Catering?" Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Wendell. Tila isang masamang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na tuluyang wawasak sa natitirang dignidad ni Salve. Hindi siya sumagot. Sa halip ay marahas niyang hinawakan ang braso ni Salve. Ang kanyang mga kuko ay baon sa namumulang balat ng asawa dahil sa init ng kalan. "You're right, Clarice. Masyadong naging seryoso ang gabi. Let's show them the face of madness and devotion.
Bulong ni Wendell habang pilit na kinakaladkad si Salve patungo sa malaking pinto ng ballroom. Wendell, please, huwag dito. Tapos na ang trabaho ko. Hayaan mo na akong umalis. Pagmamakaawa ni Salve, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagod. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa tenga ng asawa. Marahas na bumukas ang mga pinto ng ballroom. Ang biglaang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tila sumampal sa mukha ni Salve, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Ang lahat ng mata sa loob ng silid, ang mga matang puno ng paghatol at kuryosidad, ay nakatuon na sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Tumayo si Wendell sa gitna ng entablado. Hawak pa rin ang nanginginig na si Salve. Ladies and gentlemen, sigaw ni Wendell. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking asawa, ang babaeng itinago ko sa loob ng maraming taon dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit ngayong gabi, gusto kong makita ninyo ang katotohanan. Binitawan ni Wendell ang braso ni Salve at dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Ramdam ni Salve ang lamig ng pawis sa kanyang batok at ang bilis ng pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang lahat ay nakatitig sa kanya nang may halong pandidiri at awa, isang kaisipan ang tanging pumapasok sa isip ni Salve. Ito na ba ang katapusan ng aking pagtitiis? O ito pa lamang ang simula ng aking tuluyang pagkawasak? Narito ang tunay na mukha ng Quintana Catering, isang babaeng itinago ko sa dilim dahil ang katotohanan ay masyadong pangit para sa liwanag. Ang bawat salita ni Wendell ay tila mga latay ng latigo na humahampas sa hubad na kaluluwa ni Salve sa gitna ng entablado. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga spotlight ay tila mga daliri ng mapanghusgang kamay na nakaturo sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa paligid, ang mga sulyap ng mga panauhing nakasuot ng seda at brilyante ay tila mga tinik na pilit bumabaon sa kanyang balat. May mga nagbubulungan, may mga tumatakip ng bibig sa gulat, at may mga nakatingin ng may halong pandidiri. Tila ba si Salve ay isang maruming mantsa sa gitna ng kanilang marangyang piging. Tumayo si Clarice sa gilid. Hawak ang isang baso ng kumikinang na champagne. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang tagumpay na ngisi. Ang Quintana emerald necklace sa kanyang leeg ay tila mas lalong nag-iinit, nanunukso sa bawat lunti ang kislap nito. Sa kabilang dako, nakita ni Salve ang kanyang ina, si Doña Milagros, na nakatayo ng tuwid sa madilim na bahagi ng ballroom. Walang emosyon ang mukha ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Isang babala na ang oras ng pagtitiis ay tuluyan na ngang natapos. Ito ang babaeng sinasabi ninyong mahusay magluto. Patuloy ni Wendell, ang kanyang boses ay puno ng pait at panunua. Ngunit tingnan ninyo siya ng mabuti. Isang taong hindi na makilala ang sarili, isang taong pinilit kong itaguyod, ngunit wala nang itinira sa kanyang sarili kundi ang mga pekeng palamuti. Sa isang marahas at mabilis na galaw na hindi inasahan ng sinuman, inabot ni Wendell ang ulo ni Salve. Naramdaman ni Salve ang biglaang paghila, ang malamig na hangin na biglang humalik sa kanyang anit, at ang marahang pagdausdos ng kanyang peluka pababa sa kanyang balikat bago ito tuluyang lumapag sa makintab na sahig ng entablado. Ang peluka ay tila isang patay na ibon na nakahiga sa paanan ni Salve, madilim at walang buhay. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Doon, sa ilalim ng pinakamaliwanag na chandelier, nalantad ang katotohanan. Ang buhok ni Salve, ang buhok na dati ay mahaba at kasing kulay ng gabi, ay numinipis na. May mga bahaging halos wala nang natitira dahil sa tindi ng stress, puyat,
at ang unti-unting pag-ubos ng kanyang lakas sa loob ng maraming taon. Ang kanyang maputlang anit ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila isang mapa ng lahat ng kanyang sakripisyo na ngayoy ginagawang katatawanan. Isang mahinang tawa ang nagsimula sa isang sulok na tila isang apoy na mabilis na kumalat sa buong silid. Ang tawa ay naging isang malakas na hiyaw ng panunuya. Ang mga taong pinaglingkuran ni Salve, ang mga taong binuo niya ang mga pangarap sa pamamagitan ng kanyang mga putahe, ay heto ngayon at pinagtatawanan ang kanyang pagkawasak. Si Wendell ay humalakhak din, isang tunog na puno ng tagumpay, habang pinagmamasdan ang kanyang asawang nakatayo roon. Hubad ang katotohanan, mag-isa at tila durog na durog. Hindi gumalaw si Salve, hindi rin siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha kundi naging kasing lamig na ng mga bituin sa kalangitan. Ang bawat hagik-hik ng mga tao ay tila mga pako na nagpapatibay sa kanyang bagong anyo. Sa gitna ng kahihiyan, naramdaman niya ang malamig na pilak ng keptok sa loob ng kanyang palad, na hiniwa ang kanyang balat ng bahagya dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay ay naging angkla niya sa realidad. Tapos ka na ba, Wendell? Ang boses ni Salve ay mahina. Ngunit sa gitna ng nagtatawa ng karamihan, ito ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang awtoridad. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa. Isang tingin na tila humihiwa sa lahat ng kasinungalingang itinayo nito. Ang tawa ni Wendell ay dahan-dahang naputol, napalitan ng isang kakaibang kaba nang makita ang kawalan ng takot sa mga mata ng babaeng inaakala niyang tuluyan na niyang napatay. Sa gabing iyon sa Makati, sa harap ng 300 saksi, ang huling hibla ng pagpapakumbaba ni Salve ay tuluyan ng naputol. Habang ang lahat ay naghihintay sa kanyang pag-iyak o pagtakbo, isang nakatutulig na katahimikan ang muling namayani. Ang tanong na nanatili sa isip ng bawat taong naroon ay ito: kapag ang isang tao ay wala nang itatago at wala na ring natitirang dignidad na maaaring nakawin, ano pa ang kaya niyang gawin upang sunugin ang mundong kinalalagyan niya? Salamat sa pagkakataong ito, Wendell. Salamat sa pagpapakita sa buong mundo kung sino ka talaga sa likod ng iyong mamahaling tuxedo at mga hiram na salita. Ang boses ni Salve ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talim ng isang muling pinatalim na kutsilyo. Bawat pantig ay may bigat ng katarungang matagal nang naantala. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lamig ng yelo, habang ang bawat mata ay nakatuon kay Salve na nakatayo pa rin ng tuwid sa gitna ng entablado, kahit palantad ang kanyang numinipis na buhok at ang kanyang anyo ay pagod na pagod. Dahan-dahang lumakad si Salve patungo sa rostrum. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa tulong ng mga speaker. Sinasabi mo na ang Quintana Catering ay sayo? Sinasabi mo na ako ay isang pabigat, isang baliw na kailangang iligpit? Ngayong gabi, Wendell, ang lahat ng iyong mga kasinungalingan ay magiging abo sa harap ng katotohanan. Sa isang iglap, ang malaking digital screen sa likuran ni Salve, na kanina ay nagpapakita lamang ng logo ng kumpanya, ay biglang nagliwanag sa isang matinding puting kulay bago ito tuluyang nagbago ng anyo. Hindi na ito mga larawan ng magagarang handaan. Sa halip, tumambad sa lahat ang isang malinaw na video ni Wendell sa loob ng kanyang tufong. Kausap ang isang doktor habang iniaabot ang isang makapal na sobre ng pera kapalit ng pirma sa certification ng pagiging mental unstable ni Salve. Ang bawat bisita sa ballroom ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging gulat. Hindi pa natatapos doon, ang screen ay muling nagpakita ng mga scanned documents, mga kontrata kung saan malinaw na makikita ang pag-overlay ng orihinal na pirma ni Salve sa mga pekeng dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang bawat pahina ng notebook ni Diego
Ang bawat record ng ghost events at money laundering na isinasagawa ni Wendell at Clarice ay isa-isang lumabas na parang mga bala na tumatama sa reputasyon ni Wendell. Anong kalokohan ito? Patayin niyo ang screen. Guard, ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Wendell ay puno ng takot at pagkapahiya. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula dahil sa champagne ay naging kasing puti na ng kanyang suot na tuxedo. Sinubukan niyang lapitan si Salve, ngunit sa isang mabilis na galaw, humarang si Attorney Ramon Vergel mula sa gilid ng entablado, kasunod ang ilang kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng awtoridad. "Huwag kang lumapit, Wendell." Ang boses ni Ramon ay mariin at puno ng paninindigan. "Mayroon kaming bitbit na warrants for arrest para sa money laundering, falsification of public documents at estafa. Ang bawat ebidensyang nakikita ninyo sa screen ay nakuha sa ilalim ng legal na proseso at handa nang gamitin sa korte." Naramdaman ni Clarice ang panginginig ng kanyang buong katawan habang ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pandidiri. Ang Quintana Emerald Necklace sa kanyang leeg ay tila naging isang mainit na bakal na sumusunog sa kanyang balat. Sinubukan niyang tumakas patungo sa likod, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat labasan ay binabantayan na ng mga tauhan ni Diego at ng mga pulis. Tumingin si Salve kay Wendell na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanya. Ang lahat ng kapangyarihan at yaman na kanyang ninakaw ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Salve ang kanyang ina, si Doña Milagros, na marahang tumatango sa kanya mula sa malayo. Isang matamis at mapait na luha ang tuluyang pumatak sa pisngi ni Salve, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, siya ay muling nagsimulang mabuhay. "Hindi mo ako winasak, Wendell." Mahinang sambit ni Salve habang pinagmamasdan ang asawang pinupusasan na ng mga pulis. "Ang ginawa mo ay binigyan mo lang ako ng dahilan upang mahanap ang tunay kong lakas sa gitna ng iyong mga dumi." Habang ang mga ilaw ng ballroom ay tila naging malabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, isang tanong ang nananatiling nakatago sa kaibuturan ng puso ni Salve. Ngayong ang mga kaaway ay nakatali na sa kanilang mga kasalanan, sapat na ba ang katarungan upang gamutin ang mga sugat na 15 taon na niyang dinadala? Ang bawat hakbang ng mga sapatos ng kapulisan sa makintab na sahig ng ballroom ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Ang ingay ng mga bulungan ng mga panauhin ay naging isang dambuhalang alon na pilit lumulunod sa huling pag-asa ni Wendell at Clarice. Ang marangyang silid na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging isang siksik na korte kung saan ang bawat palamuti ay tila tumatestigo laban sa kanila. Ang amoy ng mamahaling alak at pabango ay naging masangsang, hinaluan ng amoy ng takot at panlulumo. "Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. I am the CEO of Quintana Catering. Do you know who I am?" Ang sigaw ni Wendell ay puno ng pait at kawalan ng kontrol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga pulis, ngunit ang bawat galaw niya ay tila lalong naglulubog sa kanya sa putikan. Ang metalikong tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay naging huling tuldok sa kanyang paghahari. Ang kanyang tuxedo na kanina ay walang bahid ng dumi ay nagusot, tila ang kanyang sariling dangal na tuluyan ng nayurakan. Sa isang sulok, si Clarice ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga cellphone ng mga panauhin. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga sampal na naglalantad sa kanyang pagkatao bilang isang kabit at magnanakaw. Lumapit si Salve sa kanya. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay kalmado, ngunit may bigat ng isang reynang muling binabawi ang kanyang trono. "The necklace, Clarice." Mahinang sambit ni Salve. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malalim na pagod na hinaluan ng katarungan. "Huwag mong dungisan ang alaala ng tatay ko sa pagdadala niyan.
patungo sa kulungan. Nanginig ang mga kamay ni Clarice habang dahan-dahang kinakalag ang Quintana Emerald Necklace mula sa kanyang leeg. Ang mga luntiang bato ay tila nagpakita ng kanilang tunay na ningning nang muli itong mahawakan ni Salve. Ang pakiramdam ng malamig na bato sa palad ni Salve ay tila isang daloy ng kuryente na nagbalik sa kanya ng lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Ang pagmamahal ng kanyang ama at ang pangarap na itinayo nila ng may katapatan. Biglang lumapit si Doña Milagros sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng sinuman, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Clarice ang pumuno sa katahimikan ng paligid. Hindi ito isang sampal ng galit, kundi isang sampal ng katotohanan. Ang bawat luha ng anak ko ay may katumbas na halaga, iha. At ngayong gabi, sinimulan mo ng bayaran ang utang mo. Ang boses ni Milagros ay matigas at puno ng awtoridad. Salve, mag-usap tayo. I did this for us. Para sa kumpanya natin. Sigaw ni Wendell habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Tumingin si Salve sa kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang lalaking pinaglingkuran niya sa loob ng 15 taon. Sa sandaling iyon, wala na siyang nararamdamang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malawak na espasyo ng katahimikan. Wala nang tayo, Wendell. Matagal mo na akong inalis sa puso mo. At ngayon, ikaw naman ang nawalan sa harap ng batas. Mahinahong sagot ni Salve. Hindi siya kumurap habang nakatitig hanggang sa tuluyang mawala ang anino ni Wendell sa labas ng malaking pinto. Habang ang mga bisita ay nagsisimulang mag-alisan at ang mga ilaw ng ballroom ay dahan-dahang pinapatay, naiwan si Salve sa gitna ng entablado, kasama ang kanyang ina at si Attorney Ramon. Ang malaking screen sa likuran ay naging madilim na rin, tila isang tabing na nagsara sa isang madugong dula. Ramdam ni Salve ang bigat ng emerald necklace sa kanyang kamay, ngunit mas nararamdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho na, at sa ilalim ng mga abo nito, isang bagong binhi ng pag-asa ang nagsisimulang sumibol. Tapos na, Salve, wala na ang mga anino, bulong ni Milagros habang hinahaplos ang balikat ng anak. Ang init ng kamay ng ina ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Salve sa bakanteng silid. Ang bawat mesa na may mga tirang pagkain at mga basag na baso ay tila mga monumento ng isang nagdaang giyera. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang tanong na namayani sa kanyang isipan ay ito. Ngayong gumuho na ang pader ng kanyang bilangguan, handa na ba siyang harapin ang kalawakan ng mundo nang wala ng maskara? Kahit na ang tanging baon niya ay ang kanyang mga peklat, ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang bagong pangako, isang gintong liwanag na pilit na binubura ang bawat bahid ng kadiliman na namalagi sa loob ng Quintana Catering Building sa loob ng maraming taon. Habang nakatayo si Salve sa harap ng pintuan ng kumpanya, naramdaman niya ang marahang ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang malamig na tubig na naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang gusaling ito, na dati ay tila isang malaking krus na pasan-pasan niya, ay muli nang nag-aanyaya ng buhay. Dahan-dahang itinulak ni Salve ang malaking pinto. Ang mahabang huni ng mga bisagra na tila nagrereklamo sa tagal ng pagkakasara ay bumasag sa katahimikan ng lobby. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang malinaw at matatag na tunog. Isang deklarasyon na ang tunay na may-ari ay muli nang nakatapak sa sarili niyang lupain. Ngunit hindi ang karangyaan ng opisina ang kanyang hinahanap. Sa halip, naglakad siya patungo sa puso ng gusali, ang kusina. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na tanawin na nagpaiyak sa kanyang puso. Nakatayo roon si Diego, kasama ang 10 iba pang dating tauhan na tinanggal ni Wendell dahil sa kanilang katapatan kay Salve.
Ang kanilang mga uniforme ay puting-puti, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, at ang bawat isa sa kanila ay nakahilera ng may paggalang. Ang amoy ng sariwang bawang at bagong giling na kape ay nagsisimula lunang punuin ng hangin, isang amoy na matagal nang nawala sa ilalim ng pamamahala ni Wendell. Ma'am Salve, welcome home! Ang boses ni Diego ay bahagyang nanginginig dahil sa emosyon. Lumapit siya at iniabot kay Salve ang isang bagong luto na puto, ang paboritong merienda ng kanyang ama. Handa na po ang lahat. Hinihintay lang po namin ang inyong kumpas. Ngumiti si Salve, isang ngiti na wala ng halong pagbabalat kayo. Hinawakan niya ang kamay ni Diego at naramdaman ang gaspang ng palad ng isang taong tunay na nagtatrabaho. Salamat, Diego. Salamat sa hindi niyo pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo. Ngayong araw, hindi lang tayo magluluto para sa pera. Magluluto tayo para bawiin ang dangal ng pangalang Quintana. Matapos ang ilang oras na pag-aayos ng mga papeles at pakikipag-usap sa mga supplier na muling nagbalik ang tiwala, pumasok si Salve sa kanyang bagong opisina bilang CEO. Naupo siya sa malaking upuan na dati ay inookupahan ni Wendell, ngunit sa halip na masiyahan sa yaman, naramdaman niya ang bigat ng suot niyang piloka. Ang init nito sa kanyang anit ay tila isang paalala ng kanyang mga araw bilang isang biktima. Dahan-dahang itinaas ni Salve ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang bawat hibla ng peking buhok sa kanyang mga daliri. Sa isang mapangahas at mapagpalayang galaw, hinubad niya ang piluka at dahan-dahan itong tinitigan. Ang kanyang tunay na buhok ay naroon pa rin, maikli, numinipis, at may mga bahaging sugatan pa, ang anit. Ngunit ito ay tunay. Ito ay siya. Tumayo siya at lumapit sa malaking basurahan sa sulok ng silid. Walang pag-aalinlangan niyang binitawan ng peluka. Ang pagbagsak nito sa loob ng basurahan ay tila ang pagbagsak ng huling pader na naghihiwalay sa kanya sa kanyang kalayaan. Tumingin si Salve sa salamin. Ang nakikita niya ay hindi na ang isang babaeng baliw o isang asawang api. Ang nakikita niya ay isang mandirigma na may mga peklat ng digmaan, ngunit may mga matang puno ng apoy ng muling pagsilang. Ito ako, bulong ni Salve sa kanyang sariling refleksyon. May buhok o wala, may yaman o wala. Ako si Salve Quintana at hindi na ako muling magtatago sa likod ng kahit anong maskara. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ngayong naitapon na niya ang mga hiram na buhok at ang mga hiram na pangarap, sapat na ba ang kanyang lakas upang harapin ang buong mundo ng walang proteksyon? Habang ang bawat peklat sa kanyang ulo ay nakalantad sa mapanghusgang liwanag ng araw, ang sikat ng araw sa loob ng maliit at payapang kusina ng bahay ni Doña Milagros ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Hindi ito ang malaki at malamig na kusina ng mansyon ni Wendell. Ito ay isang lugar na amoy kape, amoy sariwang pandesal, at higit sa lahat, amoy pagmamahal. Ang bawat kagamitan dito, ang mga lumang kaldero na may mga gasgas ng panahon at ang mga kahoy na sandok na makinis na sa dalas ng paggamit, ay tila may sariling kwento ng katatagan. Nakatayo si Salve sa harap ng kalan. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng kapayapaan. Wala na siyang suot na peluka. Ang kanyang tunay na buhok, bagaman maikli pa, at tila isang bagoong sibol na halaman, ay malaya ng hinahaplos ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang kanyang anit ay hindi na makati o masakit. Ito ay humihinga na rin, tulad ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, hindi siya nagluluto para sa 300 estranghero sa isang ballroom sa Makati. Nagluluto siya para sa 2 taong naging sandigan niya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Dahan-dahan niyang inihain ang paboritong sinigang na hipon
ng kanyang ina at ang espesyal na adobo para kay Diego. Ang bawat usok na lumalabas mula sa mga mangkok ay tila isang panalangin ng pasasalamat na dumarating sa langit. Naupo si Doña Milagros sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Sa tabi niya, si Diego ay nakaupo nang may paggalang ngunit may ngiti ng isang kapatid na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng kanyang pamilya. Ang bango, Ma'am Salve, iba talaga ang lasa kapag ang puso ang nagluluto, hindi lang ang kamay. Mahinang sabi ni Diego habang nilalanghap ang aroma ng pagkain. Ngumiti si Salve at dahan-dahang hinawakan ang likod ng kanyang palad. Doon, makikita ang isang manipis at maputi ng peklat. Ang bakas ng sugat mula sa basag na porselana nung gabing gumuho ang kanyang mundo sa harap ni Wendell. Dati, ang peklat na ito ay simbolo ng kanyang kahihiyan at sakit. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan niya itong hinahaplos, naramdaman niya ang isang kakaibang pagmamalaki. Ito ang kanyang badge of honor. Ito ang patunay na siya ay nasugatan, ngunit siya rin ay gumaling. Kain na tayo, Ma. Kain na tayo, Diego. Anyaya ni Salve. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga pinggan ay naging isang himig ng kagalakan sa loob ng silid. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang itago. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang gamot na nagpapatibay sa kanilang samahan. Matapos ang kanilang tanghalian, lumabas si Salve sa maliit na beranda upang pagmasdan ang mga bulaklak sa hardin. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang gantimpala sa 15 taon ng ingay at kaguluhan ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay bahagyang naantala ng isang marahang pagkatok sa pintuang kahoy ng bakuran. Isang ritmo ng katok na tila nagmamadali, ngunit may paggalang. Isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na polo ang nakatayo sa labas. Hindi siya pamilyar kay Salve, ngunit ang kanyang mga mata ay may hatid na kakaibang init at katapatan. Hawak niya ang isang malaking kumpol ng mga rosas na kasing puti ng ulap sa umaga, na tila sumisimbolo sa isang malinis na simula. Para kay Mrs. Salve Quintana? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at tila isang musika na hindi pa kailanman narinig ni Salve. Ako nga, sagot ni Salve habang dahan-dahang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang bango ng mga rosas ay agad na lumunod sa amoy ng lutuin sa kanyang paligid. May kalakip na maliit na card ang mga bulaklak, ngunit bago pa niya ito mabuksan, isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang kumiliti sa kanyang puso. Sino ang lalaking ito? At ano ang mensaheng dala ng mga rosas na tila isang paanyaya sa isang mundong hindi na kailangang pagtaguan? Habang pinagmamasdan ni Salve ang papalayong anino ng lalaki, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa mainit na hangin ng hapon. Sa gitna ng kanyang tagumpay at paggaling, handa na ba siyang muling magbukas ng pinto para sa isang bagong kwento? O ang mga rosas na ito ay isa lamang paalala na ang tunay na kagandahan ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo ang iyong sariling mga sugat, ang amoy ng basang lupa, at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa sementeryo ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nakatayo si Salve sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang luntiang damo ay marahang sumasayaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala nang kaba, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang pilak na keptok at ang Quintana Emerald Necklace. Ang dalawang hiyas na ito, na naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon, ay tila nagkukwento ng isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa kanyang destinasyon. Papa, nabawi ko na ang lahat. Mahinang bulong ni Salve. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig at kasing payapa ng simoy ng hangin. Ang Quintana Catering ay muling nagluluto ng may dangal,
Hindi na ito kumpanya ng mga kasinungalingan, kundi kumpanya ng mga pangarap na hinaluan ng katapatan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang buhok. Ngayon, ang kanyang buhok ay hindi na maikli at manipis. Ito ay tumubo ng mas makapal, kasing itim ng gabi, at may kislap na tila nagmumula sa loob ng kanyang pagkatao. Hindi na niya kailangan ng peluka upang magmukhang maganda sa harap ng mundo. Ang kanyang tunay na anyo, kasama ang bawat linya sa kanyang mukha at ang maliit na peklat sa kanyang kamay, ay ang kanyang pinakamahalagang hiyas. Tungkol kay Wendell at Clarice, ang balita mula sa loob ng kulungan ay tila mga tuyong dahon na pilit iniihip ng hangin palayo sa kanyang alaala. Napatawad na ni Salve ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, at sa pagpapatawad na yon, ang galit niya kay Wendell ay tuluyan na ring naging abo. Ang katarungan ng batas ay sapat na upang bayaran ang bawat luha niya. Hindi na niya kailangang magbaon ng puot sa kanyang puso upang mabuhay ng malaya. Ang katahimikan ni Salve ay hindi na isang kahinaan, kundi ang pinakamalakas na sigaw ng isang babaeng nakatagpo ng kanyang sariling boses. Bago umalis, lumingon si Salve sa malawak na kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay ube at ginto sa abot tanaw. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hininga na puno ng pasasalamat at kapayapaan. Ang bawat sugat ay naghilom na, at sa bawat peklat na naiwan, may nakasulat na kwento ng tagumpay. Ang Quintana Catering ay muling nakilala sa buong bansa, hindi dahil sa marangyang marketing, kundi dahil sa pagkaing may kaluluwa. At sa gitna ng bawat tagumpay, nanatiling nakatayo si Salve, isang reynang hindi na kailangan ng korona. Dahil ang kanyang tunay na kaharian ay ang kapayapaang kanyang ipinaglaban sa gitna ng bagyo. Ang pagtitiis ay may hangganan, ngunit ang muling pagsilang ng isang Quintana ay walang katapusan.